Sumayin niyo po ang Panginoon. Ako po si Archbishop Oscar Cruz. Ang gusto kong tawag sa akin ay Father Oscar Cruz pagkat wala na po yatang pangalan o salita na higit pa sa Ama. Father, pagkat ang Diyos ay Ama. Ang Santo Papa ay Ama. So, tama na yung excellency na yan. So, Father Cruz. Ngayon, nais ko po sanang sa inyong pahintulot ay magbigay ng kaunting paalaala dito sa darating na o malapit na darating na Semana Santa. At ito pong aking sasabihin ay higit sa lahat patungkol po sa mga kapatid nating Pilipino na wala dito sa Pilipinas. At sila nga po ay kumisan na sa ibang bansa na bawal ang relihiyon, higit sa lahat ang pagiging Katoliko. Kaya po wala silang napuntahan simbahan at wala silang marinig kahit ano. Kaya po itong maliit kong tinig na ito sa pagkakataon na ito sa ilang sandali, nais ko po sanang mula sa puso, no, sabihin ko sa inyo ang tungkol sa Semana Santa. Ang Semana Santa po ay panahon na sinasabi sa atin Teka muna. Hinto muna. Tigil muna. Bakit? Pagkatalan niyo po, yung buong taon mula Enero hanggang Disyembre, tuloy-tuloy ang ating trabaho, tuloy-tuloy ang pakikipagsapalaran natin, tuloy-tuloy ang ating hanap buhay, tuloy-tuloy ang ating problema, at parang wala nang katapusan, no? So, pagdarating po ang Semana Santang to, ang simbahan sinasabi, sandali lang, tigil muna. At gusto ng simbahan, tatlo ang gagawin natin na mahalaga sa araw na ito. Sa mga araw na ito ng mga Kwaresma. Tatlo po ito. At itong tatlong ito ay hindi naman po ito sikreto, hindi ito po isang ayon sa panampalatayang Kristiyano na karaniwan ng mga Pilipino ay alam na, pero kuminsan nga nakakalimot. Kaya ito po ay sandali lang, ito sana ang ating tanawin, at ito sana ang ating gawin sa mga araw na ito. Ang una, pagsisisi sa ating mga maling nagawa. At idudugtong ko kaagad, baka akala nyo yun lamang yon, hindi lamang po pagsisisi sa mga mali nating nagawa, kundi pagsisisi rin sa mga mabuting bagay na hindi natin ginawa. Akala po kasi ng marami ay pagsisihan lang natin yung mga kasalanan natin, tapos na. Hindi po. Kalahati pa lang yun. Ang kaugnay nun ay napakaraming mabuting magagawa natin. So, wala pong katapusan yan. At ito rin, kung kaya natin yung kabutihan na gawin, hindi natin nagawa, pagsisihan din po natin yun. Pero ang pagsisihan, ang ibig sabihin ng pagsisihan, ay sana, yung pinagsisihan nating masama, huwag na maulit. At yung pinagsisihan nating mabuti na hindi natin nagawa, ay ito po ang ating lingunin. So, iwas sa masama, pagsisisi, gawa ng mabuti, pagsisisi pagkat hindi nagawa. Ito po ang unang sangkap, masasabi natin, unang elemento ng panahon na ito ng Semana Santa. Ano yung ikalawa? Ang ikalawa po ay masasabi natin kadugtong itong mga pagsisisi na ito. Kadugtong parang sinasabi nga ay kasama, kaisa. Hindi po ito hiwalay. O hindi ito'y parte ng pagsisisi. At ano po yung ikalawang bahagi na yan na susunod sa pagsisisi? Ito po ay
sa Tagalog, ang tawag dito ay pagtitika. Pagtitika. Sa mas sigurong simpleng salita, yung pagtitika ay masasabi natin resolution. Resolution. So, tapos na tayo magsisi ng masama. Tapos na tayo magsisi na hindi na mabuti hindi natin ginawa. Ngayon, let us make a resolve na sa tulong ng Diyos, yung mga nakaraan, wag na natin ulitin. At huwag niyo po sabihin sa akin, hindi natin kaya. Huwag niyo po sabihin sa akin na may mga kasalanan na hindi ko pwedeng iwasan. Hindi po totoo yun. At huwag sabihin sa akin na maraming bagay na mabuti na hindi natin kaya. Kaya, hindi naman po malalaki o heroic, yung sinasabi lang mga bayani, makabayaning gawain. Hindi po yung mga simple lang na gawain. Pagtitika, importante po ito. Hindi lang yung sisi, kundi isang paninindigan na Panginoon, hindi na po mangyayari yan, pagtitika. Ngayon, una, pagsisisi. Pangalawa, pagtitika. Ano yung ikatlo? Ay, ikatlo po ay yung ating nagawa ng masama na ating kapwa, yung mga kaya natin tulungan na binaliwala natin, at yung mga nasaktan natin, o yung mga hindi nating dinaluhan, dinamayan, ito po ngayon ang ating sanang asikasuhin. So, sa maikling salita, repentance, pagsisisi. Pagkatapos ay pagtitika, resolusyon. At saka ikatlo ay reparation. Ibig sabihin, yung mga atin nasaktan, yung atin hindi nasikaso, yung atin nasugatan ng kalooban, yung atin nasira ang pangalan, ito po ngayon ay ibabangon natin unti-unti. At magagawa po natin yan. At hindi lang yon, sabi ko nga, ito pong ikatlong bahagi na ito ay halos wala pong hangganan ang pwede natin gawin. Walang hangganan ang pwede natin gawin.